Japan ginulantang ang buong Asia-Pacific sa bago nitong warship deal sa Australia. Isang kasunduan ang gumulantang sa balanse ng kapangyarihan sa Asia-Pacific. Ang dahilan, isang $6.5 bilyong na warship deal ang pinirmahan ng Japan at Australia at ito ang pinakamalaki at pinakamatindi mula pa noong World War II. At malinaw ang target, pigilan ang lumalakas na impluwensya ng China sa rehiyon. Pero bakit mas pinili ng Australia ang Japan kaysa Germany at ano ang ibig sabihin nito sa darating na dekada ng tensyon sa karagatan? Alamin ang buong detalye sa pinakamainit na military deal ng taon. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Kakakuha lang ng Japan ng pinakamalaking arms export deal nito mula noong World War II, isang $6.5 bilyong na kontrata para sa warship kasama ang Australia. Natalo nito ang Germany at ngayon ay magsusupply ang Tokyo ng 11 susunod na generasyong stealth frigates habang pinapalakas ng Canberra ang military nito para kontrahin ang China. Hindi lang ito basta deal sa barko, kundi isang strategic realignment. Bumabalik ang Japan sa export game at malinaw ang mensahe para sa Beijing. Kukuha ang Australia ng 11 Mogami-class frigates mula sa Mitsubishi Heavy Industries ng Japan para palakasin ang navy nito. Ayon kay Defense Minister Richard Marles, ito raw ang pinakamalaking defense export deal ng Japan mula noong World War II. Ang $6.5 bilyong na kasunduan ay tatagal ng susunod na dekada. Bahagi ito ng malaking pagbabago sa military ng Australia para palakasin ang kakayahan sa dagat gamit ang long-range firepower para kontrahin ang China. Plano ng bansa na palakihin ang fleet ng major warships mula 11 hanggang 26 sa loob ng susunod na 10 taon. Sabi ni Marles, ito ang pinakamalaking defense industry agreement na nagawa kailanman sa pagitan ng Japan at Australia. Sa katunayan, isa rin ito sa pinakamalaking defense exports na sinalihan ng Japan. At gaya ng sabi ko, napakamakabuluhang sandali ito sa bilateral relationship namin. Tinanggap din ng Japan ang desisyon ng Australia na pumirma ng $6.5 bilyong na frigate contract sa Mitsubishi Heavy Industries. Ayon kay Japanese Defense Minister General Nakatani noong 5 ng Agosto ngayong taon, patunay ang desisyong ito sa tiwala sa mataas na teknolohiya ng kanilang bansa at sa kahalagahan ng interoperability ng self-defense forces at ng Australian Army. Isa itong malaking hakbang para sa mas mataas na antas ng security cooperation namin sa Australia na isang special strategic partner at tinatanggap namin ang desisyon ng gobyerno ng Australia. Sa katunayan, dinaig ng Mitsubishi Heavy Industries sa bidding ang Germany's ThyssenKrupp Marine Systems o TKMS. Ang Mogami-class warships ay mga advanced stealth frigates na may malakas na armas. Sabi ni Marles, papalitan ng mga ito ang tumatandang Anzac-class vessels ng Australia at ang unang Mogami-class ship ay inaasahang makokomisyon pagsapit ng taong 2030. Mas pinatatatag pa ng deal na ito ang lumalalim na security partnership sa pagitan ng Australia at Japan. Pinalalalim ng Japan ang cooperation nito sa mga kaalyado ng US sa Asia-Pacific region na tulad ng Tokyo ay may territorial disputes laban sa China. Parehong miyembro ang Japan at Australia ng Quad Group kasama ang India at ang United States. Ayon kay Japanese government spokesman Yoshimasa Hayashi noong Agosto 5, patunay ang deal na ito sa tiwala sa high-level technology ng bansa at sa kahalagahan ng interoperability sa pagitan ng self-defense forces ng Japan at military ng Australia. Dagdag pa niya, isa rin itong malaking hakbang para mas pataasin ang national security cooperation sa Australia na isang special strategic partner. Ayon sa mga lokal na media, pinakamalaking defense export deal ito ng Japan mula World War II. Sabi ni Defense Industry Minister Pat Conroy, ang Mogami-class frigates ay kayang maglunsad ng long-range Tomahawk cruise missiles. Itinuturing ang Mogami contract bilang turning point dahil dati ay kulang sa commercial knowledge ang Japan sa paggawa ng defense contracts na pumipigil sa kanilang mga kumpanya kahit na nagpivot na ang Tokyo sa pag-promote ng arms exports. Ayon kay Pat Conroy, Australia's Minister for Defense Procurement, malinaw na panalo ang bid ng Mitsubishi Heavy Industries pagdating sa cost, capability at schedule. Inaasahang maidi-deliver ang unang barko pagsapit ng taong 2029. Sabi niya, mas mura sa kabuuan ng kontrata ang Japanese proposal dahil mas kaunti ang crew na kailangan, mas mura i-arm at mas matagal ang hull life nito. Ang unang 3 barko ay itatayo sa Japan,
pero ang 8 natitira ay gagawin sa Western Australia ng kumpanyang OEL, isang Australian company. Dagdag ni Conroy, bumuo ng bagong kumpanya sa ilalim ng OEL para tapusin ang trabaho at magkakaroon ng sovereign preference share ang gobyerno ng Australia. Ang laban sa pagitan ng Japan at Germany ay parang pagpili kung palalalimin ang ugnayan sa Japan o pipili ng mas sanay na ruta na paborito ng Australia's Navy na may German-designed vessels sa fleet nito. Ang Mogami ay pinapatakbo ng humigit kumulang 70 crew kumpara sa 120 sa kasalukuyang henerasyon ng warships. Nasa serbisyo na ito para sa Japan Maritime Self-Defense Force. Sabi ni Marles, ang Mogami-class frigate ang pinakamahusay na frigate para sa Australia. Kasalukuyan itong nasa serbisyo sa Japanese Maritime Self-Defense Force. Next generation vessel ito, stealthy. May 32 vertical launch cells na kayang maglunsad ng long-range missiles. Isinasaalang-alang din para sa deal ang German firm TKMS na dating kilala bilang ThyssenKrupp Marine Systems, pero itinuturing na second best ang Miko A200 vessel nito kumpara sa modelong Japanese, lalo na sa issue ng delivery timeline at pagpasok sa serbisyo. Hindi pa dati gumagawa ang Japan ng frigates para sa ibang bansa, samantalang ang TKMS ay nakapagbenta na sa iba't ibang navy sa buong mundo. Parehong naglabi ng husto ang dalawang bidder sa federal government. Nagkita si Prime Minister Anthony Albanese at ang Japanese counterpart na si Shigeru Ishiba sa sidelines ng G7 Summit sa Canada noong Hunyo at nakipagpulong din siya kay German Chancellor Olaf Scholz. Inaasahang papasok na ang defense sa binding commercial contracts para sa deal pagsapit ng taong 2026. Sabi ni Marles, tinalo ng Japan ang German option base sa capability ng mga bagong barko. Ang Mogami frigate ay may range na hanggang 10,000 nautical miles, may surface-to-air missiles at anti-ship missiles at may advanced vertical launch capability. Sabi ni Conroy, pagdating sa cost, capability at pagtupad sa schedule ng delivery, malinaw na panalo ang Mogami-class frigate. Sa pagpasok ng Japan at Australia sa pinakamalaking warship deal mula World War II, malinaw na nagbabago na ang mapa ng kapangyarihan sa Asia-Pacific. Habang pinapalakas ng dalawang bansa ang puwersa sa dagat, tumitindi rin ang tensyon sa rehiyon at tiyak na nakamasid ang China sa bawat galaw. Pero sa darating na taon, sino kaya ang susunod na gagawa ng hakbang? Magiging simula ba ito ng bagong arms race sa Asia? O mas lalo bang lalalim ang alyansa ng mga bansang handang kontrahin ng Beijing? Isang bagay lang ang malinaw, nagsimula na ang bagong kabanata ng laban para sa kapangyarihan sa karagatan at hindi na ito maibabalik pa.